Kabanata 6,041. Si James ay tahimik na nakaupo sa isang lotus na posisyon. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang nagmula sa labas ng Years 1 Genesis Bell. Anong ibig mong sabihin dito, Ms. Rebella? Sagot ni Rebella, nakakainis ang halimaw mo, kaya inalis ko na. Biglang sumulpot sa kanyang harapan ang isang binata na nakasuot ng silver gray na roba. May kaaya-ayang kilos ang dala niya habang eleganteng lumilipad sa hangin ang mahaba at umaagos niyang buhok. Tumingin sa kanya si Rebella at nginisyan, magsasara na ang Forlot Teleportation Formation, Abelard. Naisip mo na ba kung paano babalik? Ngumisi si Abelard, nandito pa rin ang lalaking mula sa Dark World. Paano ako makakaalis? Kumunot ang noo ni Rebella at sinabing, hindi ka ba natatakot na maalis ka ng Galit Wind ng Forlot Land? Tinitigan siya ni Abelard at sinabing, ano ka naman? Umalis ka na, bakit ka pa bumalik? Biglang natahimik si Rebella. Ngumiti si Abelard at sinabing, kaya pinilit ka ng Sectmaster na bumalik. Ikaw at ako ang kanyang mga piraso ng chess. Para sa kanya, sulit na sulit ang pagsasakripisyo natin para maalis ang lalaki sa Dark World. Tatanggapin mo na lang ba ang kapalaran mo? Naikuyom ni Rebella ang kanyang mga kamao. Ano pa bang magagawa ko? Kung hindi ko makumplito ang gawain ng paghuli sa kanya, mamamatay pa rin ako pagkatapos umalis sa Forlot Land. Unless, mahinang bamantong hininga si Abelard. Ano? Napatitig si Rebella kay Abelard. Nagkibit balikat si Abelard at sinabi habang nakangiti, unless someone is willing to save us. Kung kaya niyang tiisin ang Galit Wind, baka magkaroon tayo ng pagkakataong mabuhay. Lumingon si Rebella at tumingin sa Years 1 Genesis Bell na naging bundok. Malinaw niyang naiintindihan ang ipinahihiwatig ni Abelard. Pareho silang nasa Years 1 Daelmranks 9th Tribulation ngunit wala silang nagawa tungkol sa Years 1 Genesis Bell. Kaya naman, nadama nila na kayang labanan ng Years 1 Genesis Bell ang Galit Wind. Marahil ay magkakaroon sila ng pagkakataong mabuhay kung inaalok sila ni James ng cover. Gayunpaman, si James ay kanilang kaaway, at ang ideya mismo ay hindi makatotohanan. Biglang sumigaw si Abelard sa Years 1 Genesis Bell, hoy, bata! Paano ang tungkol sa isang diskusyon? Sa kasamaang palad, hindi siya nakatanggap ng tugon. Magsasalita pa sana itong muli, ikinaway ni Rebella ang kanyang kamay at pinutol ito. Tinitigan ni Rebella ang Years 1 Genesis Bell at sinabing, 49. Hindi, James. Kung patuloy tayong lalaban, walang makakaligtas. Pwede ba tayong makipag-deal? Sagot ni James, hindi. Magsara man ang teleportation formation at muling lumitaw ang Galit Wind, hindi ako ang unang mamamatay. Bakit ako mag-aalala? Matapos tanggihan, huminga ng malalim si Rebella at tumahol, ano ang gusto mo, bata? Haha, biglang humagalpak ng tawa si James. Pagkatapos ay sinabi, nagagalit din ba sa desperasyon ang mga powerhouse sa Years 1 Daelmranks 9th Tribulation? Parang hindi naman espesyal ang ranggo kung tutuusin. Galit na sigaw ni Rebella, ano ba talaga ang gusto mo? James snorted, bakit mo ako sinisigawan? Tinatakot mo ako. Nawala ng imik si Rebella at gusto niyang putulin si James. Humalaklak si Abelard at sinabing, tumigil na tayo sa pagbibiro, bata. Pag-usapan natin ito ng mapayapa. Ikaw. Lumuhod. Bigla siyang pinutol ni James. Sa sobrang gulat nina Abelard at Rebella ay hindi sila makapaniwala sa kanilang mga narinig. Napabuntong hininga si Rebella, paano ka naman naging mayabang, James? Sa palagay mo ba ay ganoon ka na sa Years 1 Genesis Bell? Sagot ni James, kung ganoon, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa akin? Gamitin ang lakas ng 9th Tribulation ng Years 1 Daelmrank at patayin mo ako. Ikaw. Galit na galit si Rebella. Nagmamadaling pinigilan ni Abelard si Rebella sa pagkilos at sinabing, malapit nang magsara ang Forlot Teleportation Formation, at lilito muli ang Galit Wind sa lalong madaling panahon. Mangyaring huwag kumilos ng padalos-dalos. Walang kwenta ang paggamit ng dahas sa kanya. Dapat tayong maging matalino tungkol dito at tumuon sa pag-survive sa loob ng Forlot Land. Tumalikod si Rebella at nagpakawala ng malamig na ungol.
Tumingin si Abelard sa Years 1 Genesis Bell at sinabing, paano kung bigyan mo kami ng presyo, anak? Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng aming makakaya. Sumagot si James, gusto kong lumuhad ka. Naikuyom ni Abelard ang kanyang mga kamao, saka nakangiting sinabi, medyo sobra-sobra ang hiling mo. Paano ang 100 course sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation? Ngumisi si James, sobra. Sinaktan mo ako, ang aking kaibigan, at ang kanyang asawa. Tiyakin na ang aking kaluluwa ay nawala at na ako ay hindi na muling magkakatawang tao. At sinasabi mong ang pagluhod ay humihingi ng sobra. Ikaw ay dapat na maging matuwid at matuwid na mga powerhouse mula sa mga prestihiyosong pamilya, kaya bakit ang double standards? Hindi nakaimik si Abelard at kay Rebella lang nakatingin. Rebella retorted, hindi namin intensyon na patayin ka. Ikaw ang may kasalanan. Sigaw ni James, shut up. Huwag mo akong kakausapin hanggang sa lumuhad ka. Nawala ng masabi si Rebella. Bumantong hininga si Abelard at sinabing, kalimutan mo na, wala namang ibang tao dito. Let's just survive this first. Then Rebella interrupted him, saying, you're so naive, Abelard. Siya ay isang mapanlinlang at tusong tao. Sa tingin mo hindi ako luluhod kung ganoon lang kadali. Gulat na sabi ni Abelard, ibig mong sabihin sinusubukan niyang alipinin at kontrolin tayo. Nang matapos siyang magsalita ay biglang humupa ang tubig sa paligid. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Rebella, at sinabi niyang, grabe ito. Ang Forlet teleportation ay nagsasara. Ang Galit Wind ay lilito sa lalong madaling panahon. Naramdaman din ni Abelard ang Galit Wind. Tumingin siya sa Years 1 Genesis Bell at nag-aalalang sinabi, ipahayag mo lang ang kalagayan mo, anak. Tumigil ka sa pakikipaglaro sa amin. Hindi man lang nag-abalang sumagot si James sa kanila. Ang tubig dagat sa labas ng Years 1 Genesis Bell ay umatras, na inihayag ang ibabaw ng lupa. Kaagad pagkatapos, isang marahas na bagzo ng hangin ang tumagos sa lugar. Ang mabangis na hangin ay umalingaw na parang naghihirap na sigaw ng mga patay na kaluluwa. Saan man ito dumaan, magdudulot ito ng malawakang pagkawasak. Ang trilyong mga halimaw sa ikatlong antas ng Forlet Land ay sumigaw. Nagkatinginan sina Rebella at Abelard at mabilis na pinaandar ang kanilang Genesis Divine Light. Pagkatapos, nakakita sila ng takip sa likod ng Years 1 Genesis Bell ni James. Ito ay isang blind spot sa pagitan ng Yatian Genesis Bell at isang bulkan sa ilalim ng dagat. Bagamat hindi sila ganap na ligtas mula sa Galit Wind, nagbigay ito ng pansamantalang kanlungan. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang Years 1 Genesis Bell ay biglang nag-transform sa orihinal nitong anyo at tumilapon sa dikalayuan, pinayagan ng Galit Wind na tumangay sa kanila. Mabilis na pinakilos ni Rebella at Abelard ang kanilang Genesis upang protektahan ang kanilang sarili. Siya ay isang masamang demonyo. Napaka-ruthless mo. Paano ka naging napakababa at maliit? Nagmura ang dalawang powerhouse kay James habang pilit na nilalabanan ang malakas na hangin. Si James, na nagtatago sa loob ng Years 1 Genesis Bell, ay tumawa. Ang dalawang kasuklam-suklam na nilalang na ito ay sinubukang magtago sa likod ng aking Years 1 Genesis Bell. Napakawalandiya. Nang matapos siyang magsalita, tumama ang Galit Wind sa Years 1 Genesis Bell. Habang patuloy na tinatangay ng hangin ang lugar, ang Years 1 Genesis Bell ay umunlad na may kulay abong liwanag. Bahagyang natakot si James dahil hindi siya sigurado kung kakayanin ng kanyang Years 1 Genesis Bell ang malakas na hangin. Ipinagpatuloy niya ang pagbuhos ng kanyang Genesis sa Years 1 Genesis Bell. Natuklasan niya na ang Genesis sa Years 1 Genesis Bell ay lumalakas at unti-unting nagiging historical power. Matapos ang pagtuklas, tuwang-tuwa si James. Maaaring makuha ng Years 1 Genesis Bell ang Genesis sa loob ng Galit Wind at ibahin ito sa historical power. Huminto si James sa pagbuhos ng Genesis sa Years 1 Genesis Bell at maingat na sinusubaybayan ang kanyang Zen. Ang kapangyarihang pangkasaysayan sa loob ng kampana ay tumaas at naging mas makapangyarihan. Si Lysia, na nakaupo sa loob ng espasyo ng kaluluwa, pinipigilan ng isang Dark Lotus, ay nagsimulang maglabas ng ginintoang at kulay abo na liwanag. Ito ay ang historical power ng Years 1 Genesis Bell. Isa na namang pagkakataon iyon para kay James.
Hindi lamang ang Galit Wind ay hindi nagawang saktan ang Years 1 Genesis Bell, ngunit pinahuhusay din nito ang lakas nito. Sinuri ni James ang kapaligiran sa labas at natagpuan ang dalawang powerhouse sa 9th Tribulation ng Years 1 Dale rank na nagpupumilit na labanan ang malakas na hangin. Si Abelard, na ang pagtatanim ay mas mababa kaysa kay Rebella, ay hindi maganda ang hitsura. Ang kanyang mukha ay binaluktot ng malakas na hangin, at ang kanyang katawan ay nasugatan sa kabuuan. Ang kanyang pangkalahatang kalagayan ay isang kakilakilabot na tanawin. Ang isa sa kanila ay nasa mababang baitang ng Years 1 Dale ranks 9th Tribulation, at ang isa ay nasa mataas na baitang. Ang kanilang pinagsamang lakas ay hindi makakapantay sa isang powerhouse sa tuktok ng Years 1 Dale rank. Malinaw pa ring naalala ni James noong una siyang pumasok sa Forlet Land, ang tagapag-alaga ng Team Sect ay madaling nakatiis sa Galit Wind. Sigaw ni Abelard, "Hindi na ako makatagal, Ms. Rebella." Hinikayat siya ni Rebella, "Dapat. Huwag hayaan itong pumasa sa iyong mga depensa. Kung hindi, ang iyong kaluluwa ay mapapawi." Sumigaw si Abelard na nagmamakaawa, "James. Mangyaring tulungan ako. Ibibigay ko ang gusto mo." Nagsalubong ang kilay ni James matapos marinig ang pag-iyak niya. Sa sandaling iyon, pinayuhan siya ni Sasha, na nasa loob ng Years 1 Genesis Bell, na nagsasabing, "Iligtas ang kanyang buhay, guro." Isipin ito bilang pagkakaroon ng tagasunod sa Years 1 Dale ranks 9th Tribulation lower grade. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Ngumisi si James, "Tama ka. Tingnan natin kung ang bait niya." Iniunat ang kanyang kamay. Ang Years 1 Genesis Bell ay agad na nag-transform sa isang itim na Amerikana, na bumagay ng mahigpit sa kanyang katawan. Si Abelard at Rebella, na nagpupumilit na ipagtanggol ang kanilang sarili, ay nagulat nang lumitaw si James sa loob ng Galit Wind. Siya ay lumalaban sa Galit Wind. Nakakabaliw yan. Ang mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo ay may kakayahan. Si James ay naglakas loob sa Galit Wind at dahan-daang lumapit sa kanila na parang isang Grim Reaper. "Kung ayaw mong mamatay, lumuhad ka." Ang boses ni James ay nanggaling sa Galit Wind, na ikinagulat ng dalawang powerhouse. Dahil sa takot sa kanyang buhay, agad na napaluhod si Abelard. Mabilis na lumapit sa kanya ang Galit Wind ngunit hinaranggan ito ng isang pitik ng daliri. Sa sumunod na segundo, ginalaw ni James ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang na makakapal na itim na inscription ang lumabas sa kanyang palad. Ang mga inscription ay pumasok sa isip ni Abelard, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa at napasigaw sa matinding paghihirap. Sumulyap si Rebella, na lumalaban pa rin sa hangin ng galit. Agad namang namutla ang mukha niya sa takot. Bago pa siya makapag-react ay itinaas na ni James ang isa niyang kamay. Dalawang nakakatakot na itim na kidlat ang nahulog at tumama sa kanyang ulo. "James, demonyo ka," sigaw ni Rebella ngunit nabalot na siya ng mga kidlat. Dahil sa distraction, nawalan ng katatagan ang kanyang kapangyarihan, at hindi niya napigilan ang Galit Wind. Hinampas siya ng Galit Wind, agad na nabasag ang kanyang Divine Genesis Light. Agad na nasugatan ang kanyang katawan at nabasa ng dugo. Mataimtim na sinabi ni James, "Ang mga sumusunod sa akin ay uunlad, at ang mga lumalaban sa akin ay mapapahamak. Maaaring masira ang iyong kaluluwa, o kontrolin ko ito." Pagkatapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang kamay at naglabas ng maraming curse inscriptions. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Rebella at napapikit sa kawalan ng pag-asa. Habang ginagamit ang curse inscription sa dalawang powerhouse, ipinagpatuloy din ni James na labanan ang Galit Wind. Nasa peak lang si James ng 5th Tribulation ng Years 1 Dale rank, kaya hindi isang madaling gawain na sampain ang dalawang powerhouse sa Years 1 Dale ranks 9th Tribulation ng sabay-sabay. Kinailangan niyang gamitin ang curse magic ni Francisca sa buong lakas nito. Isinama din ni James ang dalawang itim na Heavenly Tribulation Lightning sa kanilang mga kaluluwa bilang dagdag na sukat. Kung susuwayin nila siya sa hinaharap, sisirain ng kidlat ang kanilang mga kaluluwa. Habang si Rebella at Abelard ay sumisigaw sa loob ng Galit Wind, si James ay nakaupo sa kawalan na parang isang makapangyarihang Diyos. Hindi siya naapektuhan ng marahas na hangin. Sa halip, na-upgrade nito ang kanyang Years 1 Genesis Bell.
Ang kanyang gininto ang katawan ay kumikinang ng maliwanag, at isang kulay abong liwanag ang nagbuga mula rito. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay tumigil ang gale it wind, at ang lugar ay bumalik sa kapayapaan. Si Rebella at Abelard ay bumagsak sa lupa sa gusot na mga estado. Dahan-dahan nilang itinaas ang kanilang mga ulo at tinitigan si James na walang pag-asa. Kakalad ka rin kita sa impyerno kasama ko, demonyo. Umungol si Rebella, saka sumugod kay James. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at agad na bumagsak si Rebella mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at tinakpan ang kanyang ulo, sumisigaw sa sakit. Kinilabutan si Abelard matapos makita ang estado ni Rebella. Batid niya ang pagiging maldita, hindi lang isang beses, kundi 108,000 beses. Ang kanyang kaluluwa, katawan, buto, dugo at mga paa ay puno ng mga inscription ng sumpa. Ganap na kontrolado ni James ang kanilang buhay. Gaano man sila kalakas, imposibleng labanan siya. Nakaranas si Rebella ng matinding sakit sa buong katawan. Kahit na bilang isang walang katulad na powerhouse sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation, hindi niya mapigilan ang curse magic. Pagkaraan ng ilang sandali na pakikibaka laban dito, nasira siya. Suko na ako. Sumuko ako. Pakiusap itigil mo na ito. Dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata at tumingin kay Rebella. Siya ay nasa kakilakilabot na kalagayan, at maging ang kanyang buhok ay magulo. Lumuhod. Hindi na nagmatigas si Rebella at unti-unting napaluhod. Bilang isang powerhouse sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation's upper grade, isang malaking kahihiyan para sa kanya ang natalo ng mas mahina kaysa sa kanya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Sinamantala ni James ang pagkakataon habang siya ay nasa desperado na sitwasyon at sinumpa siya. Ang mundo ay pinangungunahan ng malakas. Bagamat mababa ang cultivation rank ni James, kaya niyang labanan ang Gale-It Wind. Powerhouses sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Nang makitang sumuko na si Rebella, napaluhod din si Abelard. Ikinumpas ni James ang kanyang kamay, at 2 kontrata ng kaluluwa ang lumitaw sa kalangitan. Lagdaan ito, at isa sa alang-alang kong iligtas ang iyong mga base ng pagtatanim. Nagulat sina Abelard at Rebella matapos makita ang mga soul contact. Ang mga pamamaraan ni James ay hindi lamang malupit kundi napakatalino din. Maaaring masira ang mga sumpa, ngunit ang pakikipag-ugnayan sa kaluluwa ay walang hanggan. Sila ay nasa ilalim ng kanyang kontrol magpakailanman. Napabuntong hininga si Abelard at sinabing, dahil dumating na ang mga bagay-bagay, pipirmahan ko ito. Isa lang akong sangla sa Timaeus sect. Nasa kamay na lang ako ng ibang player ngayon. Pagkatapos magsalita ay pinakawalan ni Abelard ang kanyang zen. Ang kontrata ng kaluluwa sa langit ay namumulaklak ng nakakasilaw na liwanag at pagkatapos ay nawala. Tinitigan ni Rebella si James at malamig na sinabi, ipapangako mo ba na hindi mo ako hihiyin at hahayaan akong panatilihin ang aking cultivation base? Kung hindi, hinding-hindi ako susuko sa iyo. Tumawa si James at sinabi, sa tingin mo ba huhuberin kita at itatapon kita sa Timaeus sect para ay parada ang mga lansangan? Ikaw. Humalaklak si James at sinabing, I can't bear to do such thing to such beautiful and powerful woman like you. Hanggat nangangako ka ng ganap na pagsunod, papayag ako. Bakas sa magandang mukha ni Rebella ang kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang zen sa kawalan. Ang kontrata ng kaluluwa ay agad na naglabas ng nakakasilaw na liwanag, pagkatapos ay nawala. Pagkatapos ng serye ng mga kaganapan, nakakuha si James ng 2 tagasunod sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Makalipas ang maraming taon, makakaramdam ng saya sina Rebella at Abelard sa mga kaganapan ngayon. Bumagsak si James sa lupa, tumalikod sa kanila, at sinabing, alam kong hindi kayo masaya na sundan ako. Gayunpaman, masasanay ka sa akin. Natahimik sila. Lumingon si James sa kanila, na nagsasabing, ang pinuno ng Timaeus sect ay mapagpanggap at kasuklam-suklam. Dapat maswerte kayong dalawa na nakilala niyo ako. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Natahimik si Rebella, batid na ang di umano'y mabait na amo ang sanhi ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nawalan na siya ng pag-asa, at ang kanyang pananampalataya ay gumuho.
Mapait na ngumiti si Abelard, tumango, at sinabing, gaano man tayo katalento o gaano kataas ang rango ng ating cultivation, hindi namin matatakasan ang mga pukana ng mga mas matalinong tao sa pagkalkula. Tumingin si James kay Abelard at sinabing, I hate being calculative, pero hindi ito maiiwasan. Kinailangan kong umangkop sa paglipas ng panahon. Huwag mo akong tanggihan bilang iyong pinuno dahil lang sa mababa ang cultivation ko ngayon. Ibagsak ko ang 3,000 Great Genesis Worlds at Micro Genesis Worlds nang hindi nagtagal. Pagkatapos magsalita, tumalikod si James at umalis. Sumigaw si Rebella para sa kanya, The Galit Wind is everywhere. Saan ka pupunta? Nakangiting sabi ni James, may iba pang kayamanan sa ikatlong antas. Dapat kong gamitin kayong dalawa sa mabuting paraan. Kung tungkol sa Galit Wind, mas lumalakas ito, mas mabuti. Kumunot ang noo ni Rebella habang nakatingin sa likod ni James at sinabing, nababaliw na ba siya? Napabuntong hininga si Abelard, na nagsabing, siya ay isang powerhouse na maaaring baligtarin ang mga bagay sa hinaharap. Marahil ang pagpili na pinilit sa atin ay maaaring maging isang mabuti. Natahimik si Rebella. Ginamit ng James ang Years 1 Genesis Bell bilang kanilang kalasag at ligtas na nag-navigate sa paligid ng Galit Wind sa ikatlong antas ng Forlet Land. Sa daan, nakapatay sila ng hindi mabilang na mga high-level na halimaw na nakikipaglaban sa marahas na hangin at nakakuha ng maraming high-grade core. Sa huli, nakarating sila sa gilid ng malawak na karagatan sa ilalim ng patnubay ni Abelard. Hindi mabilang na mga labi ng kalansay ang lumulutang kung saan-saan, at ang mga bahagi ng dagat ay kinulayan ng pula. Maraming kaluluwa ang makikitang kamakaway sa hangin ng galit, umiiyak ng malungkot. Sa kabila ng madilim na tanawin, isang nagniningning na gintong palasyo ang nasa di kalayuan. Sa itaas ng palasyo, mayroong isang malaking espada na naglalabas ng nakakabulag na mga ilaw. Paalala ni Abelard, that's the Nether Demonic Sword. Gayunpaman, mahirap tumawid sa karagatang ito. Bakit? Kumunot ang noo ni James. Malamig na sanggal ni Rebella. Ang Aqua Soul ay maaaring makapinsala sa anumang bagay. Ang isang mababang ranggo na nilalang tulad mo ay dapat nakalimutan ang tungkol dito. Inikot ni James ang kanyang mga mata at sinabing, kung magsasalita ka ulit ng ganyan, pipilitin kitang magpakasal sa isang baboy pagkatapos umalis sa Forlet Land. Nagmamadaling ibinaba ni Rebella ang kanyang ulo, natatakot na magsalita pa. Lumingon si James kay Abelard at nagtanong, ayon sa sinabi mo, ang ibig sabihin ba nito ay walang supernatural power o mahiwagang sandata ang makakalagpas sa Aqua Soul? Tumango si Abelard, oo. Maaaring sirain ng Aqua Soul ang lahat ng uri ng kayamanan. Hindi mabilang na level 9 na halimaw ang nakatago sa tubig. Kahit na ang isang powerhouse sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation ay magiging walang kapangyarihan dito. Pinagmasdan ni James ang karagatan mula sa loob ng Years 1 Genesis Bell. Siya ay lubos na naniniwala na ang bawat kayamanan ay umiiral upang hahawakan ng isang buhay na nilalang. Sa makatuwid, ang isang paraan upang makuha ito ay dapat na umiiral. Pumasok siya sa soul space na may isang flash. Sa sandaling iyon, nakaupo si Lysia sa isang lotus na posisyon sa Dark Lotus na parang pumasok siya sa isang uri ng kawalan ng ulirat. Hindi natiis ni James na istorbohin si Lysia at nagpasya na lang na hanapin si Hemera. Gayunpaman, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Lysia. Ang Aqua Soul ay nabuo sa pamamagitan ng mata ng isang powerhouse sa Declan rank pagkatapos niyang makapasa. Ito ay puno ng 3,600 bilyong paghihigpit. Napabuntong hininga si James sa gulat at nagtanong, paano napakalakas ng mata ng isang powerhouse sa Declan rank? Ngumisi si Lysia, hindi ako nagmamayabang nang sabihin kong basura ang mga magsasaka sa ibaba ng tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. So, sa madaling salita, may isa pang ranggo na mas mataas sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation na tinatawag na Declan rank. Kumunot ang noo ni James. Marahan na bamantong hininga si Lysia at sumagot, ito ay palaging umiiral. Gayunpaman, ang mga nilalang sa panahon ngayon ay mas nahuhumaling sa pakikipaglaban para sa kapangyarihan. Matagal na silang nawala ng gana at ambisyon na magsikap para sa mas mataas na taas sa kanilang paglilinang.
Tumango si James at nagtanong, kung gayon, paano ako makakalagpas sa Aqua Soul? Sumagot si Lysia, maaaring i-upgrade mo ang iyong golden body sa Declan rank o maghintay hanggang matapos kung makuha ang historial power sa loob ng Years 1 Genesis Bell. Gulat na tanong ni James, historial power. Ito ba ay isang bagay na mas malakas kaysa sa Genesis? Ang kapangyarihang pangkasaysayan ay makokontrol lamang ng mga powerhouse sa Declan rank. Ibang-iba ito sa Genesis. Gayunpaman, ito ay mula sa parehong pinagmulan ng kapangyarihan ng iyong Marcy Ice combat form, sabi ni Lysia. Nakatingin si James kay Lysia sa katahimikan. Saglit na hinanap ni Lysia ang kanyang mga alaala, pagkatapos ay sinabing, 1,000,000 entrepok ang nakalipas, 2 powerhouse sa Declan rank ang lumitaw sa Genesis world na ito. Ang isa sa kanila ay gumagamit ng lakas ng Marcy Ice combat form at ang isa pang historial power. Sa kalaunan, 2 paksayon ang nabuo, at hindi mabilang na mga powerhouse ang lumitaw. Isang araw, nagkaroon ng kaliwanagan ang nagtatag ng Marcy Ice combat form at bumalik sa kanyang orihinal na kalikasan. Pagkatapos, tumungo siya sa landas sa langit. Unti-unti, nawala ang Marcy Ice combat form sa Genesis worlds. At the same time, nawala din ang ibang powerhouse sa Declan rank sa hindi malamang dahilan. Gayunpaman, ang isang sangay ng paglinang ng kapangyarihang pangkasaysayan ay naging isang napakalaking puwersa. Sa huli, ito ang naging kilala mo bilang Genesis. Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pinagmulan at tagapagtatag ng Marcy Ice combat form. Ang unang pagkakataon ay nang makatagpo niya ang natitirang kaluluwa ni Franciscus. Gayunpaman, ang impormasyon ni Lysia ay mas tiyak at kaakit-akit. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si James kay Lysia at sinabing, "So, magagamit ko na ba ngayon ang historial power?" Tumango si Lysia, medyo. Gayunpaman, ang iyong ranggo ng paglilinang ay masyadong mababa, at hindi ka pa nakatiis ng sapat na mga paghihirap. Malamang na wala kang matatag na kontrol dito. Kung gayon, aasa ako sa iyo upang makuha ang kayamanan na ito. Napabuntong hininga si James. Paniniguro sa kanya ni Lysia, pasensya ka na lang. Ang iyong pangunahing focus ay dapat na patatagin ang iyong banal na ginintoang katawan. Makakatulong ito sa iyo na patatagin ang iyong lakas. Sa paggawa nito, makakayanan mo ang mga kalaban sa 7th Tribulation ng Years 1 Daelm rank. Tinapos ni James ang pag-uusap, at ang kanyang zen ay lumabas sa espasyo ng kaluluwa. Alam niyang masyadong mahina ang lakas niya ngayon. Hindi niya maaaring harapin ang mata ng isang namatay na powerhouse sa Declan rank. Nagulat siya sa impormasyon mula kay Lysia. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Rebella na nagpapagaling sa mga sugat nito sa isang sulok. Samantala, sinisiyasat ni Abelard ang loob ng Years 1 Genesis Bell na may labis na pagyusisa. Biglang nagtanong si James, alam mo ba ang tungkol sa Declan rank? Nagulat si Abelard at nagtanong, paano mo nalaman ang tungkol sa Declan rank? Tinitigan siya ni James at sinabing, tinanong ko kung alam mo ba ang tungkol dito. Lumapit si Abelard, umupo sa harap ni James, at sumagot, medyo. Ito ay isang sekreto ng mga powerhouse sa tuktok ng Years 1 Daelm rank's 9th Tribulation. Nagkataon lang na narinig ko ang tungkol dito. Kumbaga, ito ay isang pambihirang ranggo. Ang lahat ng mga powerhouse na nakaabot sa Years 1 Daelm rank's 9th Tribulation ay naghahanap ng sekreto sa pagpasok sa Declan rank. So walang tao sa Years 1 Daelm rank sa Timaeus sect. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Saglit na nag-isip si Abelard, pagkatapos ay sinabi, narinig ko na 2 sa ating mga ninuno ang pumasok sa quasi-Declan rank. Sinubukan nilang makapasok sa Declan rank pero wala silang nakitang resulta. Alam mo ba ang tungkol kay Franciscus Yulin? Tanong ni James. Sagot ni Abelard, of course I do. Iyon ang kalakasan ng Dark World. Noon, dapat ay nasa quasi-Declan rank din siya. Ang kanyang curse magic ang sanhi ng pagkamatay ng maraming powerhouse sa Years 1 Daelm rank's 9th Tribulation. Ang tawagin nitong massacre ay hindi pagmamalabas. Lumingon si James at tumingin sa labas ng Years 1 Genesis Bell. Pagkatapos, sinabi niya, narinig ko na ang Aqua Soul ay ang mata ng isang powerhouse na umabot sa Declan rank.
Nagulat, napabulala si Abelard, talaga. James naisip, hindi sinasagot ang tanong ni Abelard. Ang Aqua Soul na nauna sa kanya ay nabago sa pamamagitan lamang ng mata ng isang powerhouse sa Declan rank, ngunit ito ay napakalakas na. Gaano kalakas ang isang aktwal na powerhouse sa Declan rank? Samantala, inangkin ni Lizzie na siya ang kanyang pangalawang katawan, at mayroon silang espiritual na koneksyon. Gayunpaman, napagtanto ni James na ang kanilang tinatawag na koneksyon ay medyo isang panig. Alam ni Lizzie ang lahat tungkol sa kanya, ngunit wala siyang pangunawa sa kanya. Pinag-isipan ni James kung ang dahilan ay dahil sa pagkakaiba sa lakas at ranggo ng paglilinang o marahil ay may higit pa sa pangalawang katawan. Si Lizzie ay may mahusay na pananaw at hindi kapani-paniwalang sinadya. Kahit na ang mga powerhouse sa Years 1 Dale ranks 9th Tribulations Peak ay wala sa kanyang paningin. Siya ay dapat na napakalakas sa kanyang sarili. Pagkaraan ng mahabang panahon, narinig nila ang huni ng Years 1 Genesis Bell. Nagulat si James, Abelard at Lizzie na nasa loob ng kampana. Isang marangel na kulay abong kapangyarihan ang namulaklak mula sa Years 1 Genesis Bell at dahan-daang natipon sa loob ng kawalan, na sumisipsip sa Galit Wind at Aqua Soul. Kaagad pagkatapos, tumunog muli ang bell. Ang mga chimes ay malakas at marilag, na lumilikha ng kasiyasang himig sa tainga. Sina Abelard at Rebella, mga powerhouse sa Years 1 Dale ranks 9th Tribulation, ay nahulog sa isang parang panaginip. Agad na na-hypnotize ng bell chimes ang mga high-level monster sa Aqua Soul, na naging dahilan upang sila ay hindi makagalaw. Ang marangel na kulay abong kapangyarihan ay nagpakita sa isang magaan na kurtina at napalibutan ang Years 1 Genesis Bell. Pagkatapos, dumiretso ang kampana patungo sa gintong palasyong nakalutang sa Aqua Soul. Sa paglipas ng kampana, unti-unting nabuo ang liwanag na naging tulay, na nagdudugtong sa dalawang seksyon. Sige at kunin mo ang kayamanan, guro, sabi ni Lizzie. Napaangat ng ulo si James sa gulat at nagtanong, historical power ba iyon? Napabuntong hininga si Lizzie, oo. Hindi na ako makatagal. Kailangan mong magmadali. Mabilis na lumabas si James sa Years 1 Genesis Bell, sinusubukang gumalaw habang ang lahat ay kalmado pa rin. Tumuntong siya sa tulay at nagmamadaling pumunta sa gintong palasyo. Gayunpaman, natuklasan niyang magluluwa si Laysa ng dugo, at unti-unting lumiliit ang katawan nito sa tuwing hahakbang siya sa tulay. Nang maabot niya ang kalahating distansya ng beige, nalaman niyang ang katawan ni 1/3. Lizzie ay naging kasing laki ng isang sanggol. Ito ay masama. Ginagamit niya ang kanyang cultivation base at buhay para tulungan akong makuha ang kayamanang ito. Kapag nakatawid na ako, mawawala na siya ng tuluyan. Agad na sumigaw si James, anong ginagawa mo, Lizzie? Bakit may ginawa kang kalokohan? Nakangiting sabi ni Lizzie, go on, master. Isa lang akong natitirang kaluluwa. Layunin kong tumulong sa pagsagot sa iyong tanong, magkaroon ng higit na supernatural na kapangyarihan, at hubugin muli ang Ancient Genesis Worlds. Nasabi ko na sa iyo ang sekreto ng Declan rank. Ang Nether Demonic Sword ang eksaktong kailangan mo para maabot ang Ultimate Golden Body. Kapag naisama na, maaari mong kontrolin ang kaunting kapangyarihang pangkasaysayan. Magagawa mong hamunin ang ika-4 na antas ng Forlet Land. Natupad ko na ang aking misyon. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang napakalakas na historical power ang nagtulak kay James patungo sa gintong palasyo. Nagpumiglas si James na pigilan ang puwersa at sumigaw, hindi, Lizzie. Hindi kita kayang isakripisyo para makakuha ng kayamanan. Sumagot si Lizzie, ito ang aking kapalaran at iyo, guro. Ito ang paraan ng kalikasan at tadhana. Wala akong pakialam sa tadhana. Ang alam ko lang kung wala ang tulong mo, napahamak ako. Sigaw ni James habang tinutulak palayo ng historical power. Maaaring kontrolin ako ng Dark Lotus sa espasyo ng aking kaluluwa at maging isang demonyo na walang alam kundi upang bigyang kasiyahan ang aking pagkahilig sa dugo. Hindi ko tinatanggap ang kalokohang ito ng tadhana. Ang aking kapalaran ay akin ang magpasya, hindi ang langit. Pagkatapos sumigaw, biglang pumasok si James sa Third Marcy Ice Combat Form, at isang nakakatakot na puwersa ang lumitaw para itulak pabalik ang historical power. Sigaw ni Lizzie, nababaliw ka na ba master?
Ang maabot ang Ultimate Golden Body ay isang malaking pagpapala. Pinalibutan ni James ang kanyang sarili ng kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form at tumigil sa kawalan. Isa tayo. Wala akong pakialam kung ikaw ay isang natitirang kaluluwa o isang pangalawang katawan. Ang alam ko ikaw ay ako, at ako ay ikaw. Buhay o kamatayan, sabay nating haharapin. Kung may ibang makakaabot sa Declan rank na walang golden body, kaya ko rin. Pagkatapos magsalita, ginamit ni James ang kapangyarihan ng kanyang Marcy Ice Combat Form para labanan ang Historial Power. Biglang sumiklab ang kakaibang itim na ilaw para sa Aqua Soul at sinugod si James. What the hell? Umungol si James, saka ibinaba ang kanyang kamao. Ang kanyang pag-atake, na binubuo ng makapangyarihang Genesis at ang kapangyarihan ng kanyang Marcy Ice Combat Form, ay agad na naitaboy ang itim na liwanag. Gayunpaman, maraming itim na ilaw ang lumabas mula sa Aqua Soul at dumiretso kay James. Sa sandaling iyon, mabilis na lumipat ang Historial Power ng Lizzie patungo sa mga itim na ilaw, na hamarang sa kanila bago nila maabot si James. Nawala ang Historial Power ni Lizzie, at tumigil din ang mahiwagang bell chimes. Sumigaw si James, Lizzie. Sa kasamaang palad, walang tugon. Si James, na natatakpan pa rin ng mga bagong lumabas na itim na ilaw, ay sama ng kanyang lakas at lumipad sa langit. Nakita niya ang Years 1 Genesis Bell sa baybayin nang umalis siya sa nakakulong na itim na ilaw. Espasyo ng kaluluwa. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para ipadala sila sa Years 1 Genesis Bell bago muling lumitaw ang Galit Wind. Maya-maya, may lumipad na kuko sa balikat ni James, at nawala ang dalawa sa malakas na hangin. Ang sumunod na segundo, si James ay nilamon ng hindi mabilang na itim na ilaw at kinaladkad papunta sa Aqua Soul. Guru James. Si Truett at ang iba pa na pilit na itinulak sa Years 1 Genesis Bell ay sumigaw ng desperadong. Napagtanto ni Rebella at Abelard, na nasa loob na may malinang tumigil ang kampana. Bago pa sila makapagproseso ng anuman, natigilan sila sa nakikitang nasa harapan nila. Matapos lumunin ng itim na ilaw si James, kumalma ang Aqua Soul. Ang Galit Wind ay patuloy na umuungol, at ang mga dagandong ng mga halimaw ay umalangaw-ngaw. Parang walang nangyari. Dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata, tinitiis ang nakakatusok na sakit sa kanyang katawan, at natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng isang misteryosong kuweba. Nagulat siya nang makita niya ang isang tanawin na may mga bundok, puno, ilog, bukal ng bundok at ang lupang natatakpan ng ambon. Biglang may nagsalita mula sa kailaliman ng kuweba. Ang kabutihan ay umiiral sa lahat ng uri ng anyo, at ito ay umiiral sa lahat ng dako. Kaagad na sumunod ang isa pang tinig, na nagsasabi, ang kapayapaan ay mapasa mga lumalayo sa labanan ng kapangyarihan. Nagulat si James at mabilis na ginamit ang lahat ng lakas niya para bumangon. Gayunpaman, natagpuan niya na ang kanyang katawan ay naging transparent, at ang kanyang banal na gininto ang katawan ay nawala. Nawasak ba talaga ang kaluluwa ko? Ang sinabi ni James ay naging dahilan ng pagtawa ng dalawang figure. Inangat niya ang ulo niya at nakita ang dalawang dikaliwang figure sa unahan niya. Ang isa sa mga figure ay nakasuot ng puti, at ang isa naman ay itim. May mga pangingisda ang dalawa, at ang kakaiba, hindi nakalubog sa tubig ang kanilang mga kawit. Sa halip, 1 metro ang layo nila sa ibabaw ng tubig. Anong ginagawa nila? Naghihintay na kusang loob na kunin ng isda ang Kane. Napatingin sa kanila si James na nagtataka. Masasabi niyang ang dalawang figure ay walang kapantay na mga powerhouse. Lumutang si James at nagpakita sa kanila sa isang iglap. Ang dalawa sa kanila ay nasa katanghaliang gulang na mga nabubuhay na nilalang na mukhang nasa maagang 40. Gayunpaman, ang kanilang mga katawan ay naglabas ng isang pambihirang aura. Dahil wala ni isa sa kanila ang nagsalita, hindi rin naglakas loob na magsalita si James. Tahimik silang umiral sa presensya ng isa't isa na parang nagkaroon sila ng tacit understanding. Biglang kinagat ng kulay abong isda ang kawit ng lalaking nakaputing damit. Mahusay niyang binawi ang kanyang linya at pinara ang isda. Ilang sandali pa, nakahuli rin ang lalaking nakaitim na isda at inani ito.
Noon lang napansin ni James ang keepnet sa tabi nila, na puno ng 12-dosenang isda. Ang kulay abo at itim na isda ay magkakasamang umiral ngunit malinaw na nakikilala sa isa't isa. Hindi sigurado si James sa ginagawa ng dalawang lalaki, kaya umiwas siya ng tanong at tahimik na nagmamasid. Pagkaraan ng ilang oras, ang lalaking nakasuot ng puti ay nakahuli ng isa pang kulay abong isda. Iniligpit niya ang kanyang gamit at sinabing, "Natalo ka. Tatanggapin ko ang panalo sa pagkakataong ito." Hinayla ng lalaking nakasuot ng itim ang isang itim na isda, at saka ngumuso. Hindi naman. Tumawa ang lalaking nakasuot ng puti at sinabing, "Maraming beses na kaming nag-away. Oras na para huminto tayo." Biglang lumingon kay James ang lalaking nakasuot ng itim na damit at nagtanong, "Naintindihan mo ba?" Nagsalubong ang mga kilay ni James habang pabalik-balik ang tingin sa mga isda at sa dalawang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, "Hindi kayong dalawa ang nanghuhuli ng isda, kundi ang kapangyarihang pangkasaysayan at ang kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form." Sabay-sabay na tumawa ang dalawa. Karapat-dapat kang mamuhunan. Matalino. Laking gulat ni James matapos makuha ang kanilang mga papuri. Tama ang kanyang haka-haka. Ang mga lalaking nauna sa kanya ay ang mga nawawalang powerhouse sa Declan rank na binanggit ni Lizia. Ang isa ay ang nagtatag ng martial combat form at ang isa ay ang historical power. Hindi inaasahan ni James na magkikita sila sa misteryosong lugar na ito. Biglang nagtanong ang lalaking nakasuot ng puting damit, "Sa tingin mo ba ay nawasak ang banal na gininto ang katawan na pinaghirapan mong linangin?" Nagtanong din ang lalaking nakasuot ng itim, "Nagsisisi ka ba?" Natigilan si James sa mga tanong nila. Maya-maya, nag-recompose siya, umiling, at sumagot, "Sayang, pero wala akong pinagsisisihan." Nagtanong ang dalawang misteryosong lalaki, "Bakit hindi?" Matigas na sagot ni James, "Ako ang gumawa ng desisyon, kaya bakit ko ito pagsisihan?" Nagkatinginan ang dalawang lalaki matapos marinig ang sagot niya. Sumimangot ang lalaking nakasuot ng puting damit at sinabing, "Ikalawang katawan mo si Lizia. At ang misyon niya ay tulungan ka sa kanyang buhay. It's her destiny, so bakit mo sinubukang baguhin?" Dahan-daang sinabi ni James, "Siya ay may kaluluwa at kamalayan. Nagtagal ako sa kanya, at binigyan niya ako ng maraming tulong. Halos magbahagi kami ng buhay. Kung kailangan kong isakripisyo siya para makakuha ng kayamanan, ang pag-abot sa Declan rank ay walang kabuluhan." Napatingin ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki na may pagtataka na ekspresyon. Tinitigan ng lalaking nakaitim si James at sinabing, "Kung maabot mo ang Declan rank, makokontrol mo ang sinuman. Nasa iyong mga kamay ang lahat ng kapangyarihan at magagawa mo ang mga panuntunan. Ang lahat ay magiging langgam sa ilalim ng iyong mga paa." Nakangiting tumingin sa kanila si James, "You two were reciting some poetic stuff just now. Kung gayon, paano kung susukwan ko ito? Ang langit ay patas at makatarungan. Hindi nito tinatrato ang isang tao na mas mahusay kaysa sa iba." Nagulat ang dalawang lalaki sa sagot niya, at agad na naging matalim ang kanilang mga tingin. Huminga ng malalim si James at sinabing, "Kung ang naghahari sa itaas ay hindi kayang panindigan ang pagkakapantay-pantay at ginawa ang kasiyahan, ano ang saysay ng pagkakaroon ng Declan rank?" Natahimik ang dalawang lalaki. Tumingin si James sa kanila at nakangiting sinabi, "Sa aking paglalakbay sa paglilinang, nakakuha ako ng kaunting pananaw. Minsan na itatanong ko sa sarili ko, bakit ako naglilinang? Ito ba ay upang makamit ang immortalidad? Ito ba ay upang matupad ang aking mga ambisyon o makakuha ng magagandang biyaya? O ito ba ay para maabot ko ang mataas na taas sa aking cultivation rank?" Marahil ang ibang mga nilalang ay may kani-kanilang mga dahilan at layunin sa paglilinang. Gayunpaman, sa aking opinyon, ang mga nagsasanay ng may motibo ay hindi maaaring maghangad na maabot ang pinakamataas na antas ng paglilinang. Kahit na maabot nila ang tuktok, ito ay magiging isang sakuna para sa iba pang mga nabubuhay na nilalang. Napatingin ang lalaking nakasuot ng itim na damit sa kaibigan. Pagkatapos, tumingin siya pabalik kay James, nagtanong, "Kung gayon, ano ang iyong layunin?" Nakangiting sagot ni James, "I'm just a mortal from Earth. Napunta ako sa sitwasyon ko ngayon dahil hinahanap ko ang asawa ko.
Napilitan akong tahakin ang landas na ito at sa huli ay nakarating ako sa kinaroroonan ko ngayon. Ang pagiging nasa itaas ay hindi kasing halaga ng aking pamilya. Kung bakit ako naglilinang, ito ay dahil kailangan kong protektahan ang aking sarili, at ang mga kaaway na pumipigil sa akin na mahanap ang aking lapad ay masyadong malakas. Matapos marinig ang kanyang sagot, tumawa ang lalaking nakasuot ng puting damit at sinabing, masyado kang tapat. Kung maaabot mo ang tuktok at magagawa mo ang mga patakaran, paano mo ito gagawin? Nakatitig kay James ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Pinabulaanan ni James ang kanyang tanong, sa pagsasabing, bakit kailangan natin ng mga panuntunan? Bawat nilalang ay iba at may kanya-kanyang kapalaran. Hahayaan kong gawin ng kalikasan ang kurso nito. Nagtanong ang lalaking nakasuot ng puting damit, kung gayon, paano mo makikilala ang mabuti at masama? Tuluyan mo na bang tatalikuran ang moral? Tanong ni James, kung walang kasamaan, paano magkakaroon ng mabuti? Sino ang tunay na makapagpapasya kung ano ang mabuti at kung ano ang masama? Nagulat ang dalawang lalaki sa sinabi ni James. Maya-maya, sentimental na sinabi ng nilalang na nakasuot ng puting damit, alam mo ba kung bakit tayo pinaalis ni Master? Bumantong hininga ang lalaking nakasuot ng itim na damit, hanggat mayroon tayong mga pagnanasa, hinding-hindi natin maaabot ang pinakamataas na taas sa paglilinang. Tumingin kay James ang lalaking nakasuot ng puting damit, sa kamahinang bumantong hininga, tuparin natin ang hiling ng ating Panginoon. Pagkatapos magsalita, itinaas ng lalaking nakasuot ng puti ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang dumaan sa mga kulay abong isda sa kipnet. Kasabay nito ang ginawa ng lalaking nakaitim na damit sa itim na isda. Ang mga itim at kulay abong isda ay nabuo sa isang hugis ng tao sa kawalan. Ginamit ng dalawang lalaki ang kanilang kapangyarihan upang bumuo ng isang itim at kulay abong katawan ng kalansay. Sa sandaling makumplito ang kalansay ng tao, dalawang marengel na puwersa ang sumambulat. Ramdam ni James na ang itim na puwersa ay kabilang sa Marcy Ice Combat Form, samantalang ang kulay abo ay Historial Power. Matapos mabuo ang kalansay, lumutang ito sa kawalan, naglalabas ng marengel na gintong liwanag. Nagpalitan ng tingin ang lalaking nakasuot ng itim at nakasuot ng puting damit, pagkatapos ay pinakawalan ng kanilang historial power at ang kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form sa Golden Skeleton. Unti-unting naging translucent ang kanilang mga katawan. Gulat na sabi ni James, ano ang? Hindi siya pinansin ng dalawang lalaki at itinuon ang pansin sa pagkumpleto ng kalansay sa kawalan. Nang matapos sila, umupo sila sa kawalan. Napatulala silang tinignan ni James. Nang magsasalita na sana siya, sinabi ng lalaking nakasuot ng puting damit, ang Nirvana Golden Skeleton na ito ay espesyal na ginawa para sa iyo, bata. Natupad namin ang hiling ng aming may-ari. Para sa iyong nawasak na gininto ang katawan, kailangan mong magtungo sa ika-4 na antas upang makita ang dalawang matandang iyon. Mahina ang sinabi ng lalaking nakasuot ng itim, ang iyong Quasar Golden Body ay ginawa gamit ang kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form at Historial Power. Nasa iyo na ngayon ang pag-aaral kung paano kontrolin ang dalawang kapangyarihang ito. Gustong magsalita ni James pero naputol ulit. Ang makapal na kulay abo na ulap at ang mga huni ng 10,000 kampana. Ang Marcy Ice Combat Form na higit sa Genesis Power. Mga gintong buto at isang katawan na naglalabas ng makukulay na sinag. Purong cultivation power at magagandang tagumpay sa Declan rank. Biglang sumabog ang isang kulay abo at isa pang itim na puwersa. Ang mga puwersa ay bumalot sa parang multo na katawan ni James at hinayla siya patungo sa mga buto sa kawalan. Sa isang iglap, ang nakasisilaw na gintong liwanag ay dumaan sa kawalan. Iminulat ni James ang kanyang mga mata at nalaman niyang taglay niya ang gintong kalansay. Wala siyang laman, at parang medyo nakakatakot. Gayunpaman, naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa sa ilalim ng kanyang kontrol. Itinaas niya ang kanyang ulo sa kung saan naroon ang dalawang lalaki kanina at sumigaw, "Salamat!" Sa susunod na sandali, pumasok siya sa Aqua Soul at kinubkob ng hindi mabilang na mga halimaw na mataas ang antas. Itinaas niya ang kanyang kamay at buong tapang na kinuha ang mga iyon. Nang makita ang mga high-grade core na lumilitaw mula sa mga patay na halimaw,
Mabilis na inabot ni James para ibulsa ang mga ito. Dumagundong. Isang malaking pagsabog ang nangyari sa loob ng Aqua Soul. Ilang sandali pa, lumabas si James at pumailang lang sa langit. May lumabas na halimaw. Lahat ng tao sa loob ng Years 1 Genesis Bell ay nakakita ng isang gintong kalansay na nagmamadali patungo sa ginintoang palasyo sa di kalayuan. Isang itim at isang kulay abong puwersa ang bumuhos sa malaking espada. Hinawakan ni James ang espada, at isang malakas na chrome ang lumabas mula sa kanya. Diyos ko! Nakakuha ba siya ng kayamanan sa ikatlong antas ng Forlet Land? Nagmamadaling tanong ni Seisha, sa tingin mo ba master iyon? Ngumisi si Hemera, napakagago mo. Kung patay na ang iyong natal divine master, hindi ka makakatayo dito ng ligtas. Huwag mong kalimutan na daan-daang libong sumpa ang nasa loob ng iyong katawan. Sinulyapan ni Rebella si Hemera, natatakot magsalita. Napabuntong hininga si Abelard, sana talaga bumalik siya. Tiyak na aalagaan niya tayo kung makuha niya ang kayamanan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang malakas na dagandong sa labas ng kampana. Iniskan ng grupo ang lugar at nakita ang gintong kalansay na nilalaslas ang Aqua Soul gamit ang higanteng espada. Isang nakasisilaw na gininto ang swordlight ang tumama sa tubig, at hindi mabilang na mga high-level na halimaw ang agad na sumabog. Pagkatapos, hindi mabilang na mga high-grade core ang lumipad sa hangin. Nagulat ang lahat sa loob ng Years 1 Genesis Bell sa nakita. Wala na ang Galit Wind. Halika at kunin ang kayamanan. Ang boses ay biglang nabigla sa lahat ng may kanlungan sa loob ng Years 1 Genesis Bell. Kaagad pagkatapos, ang kampana at si Hemera ay agad na nawala. Biglang sumigaw si Seisha, Maestro. Siya yun. Tumawag din si Zitlali, ikaw ba yan James? Si Truett, na nanlumo ilang segundo ang nakalipas, ay biglang nanembalik ng lakas at nagmamadaling lumabas. Sa sandaling iyon, maraming core ang lumilipad sa buong kalangitan. Mabilis silang tinipon ng isang itim na puwersa at dinala sa grupo. Nang makitang mabilis na kinokolekta ni Truett at ng iba ang mga core, tumayo sina Rebella at Abelard sa kanilang pwesto na nalaglag ang kanilang mga panga. Hindi nila inaasahan na babalik si James mula sa mga patay matapos mahulog sa Aqua Soul. Ang pinaka nakakagulat na bahagi ay nakuha niya ang kayamanan ng ikatlong antas ng Forlet Land ng napakabilis. Bumantong hininga si Rebella, sinabing, nababaliw ang lalaking iyon. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Abelard, mas mabuting itabi mo ang mga hindi makatutuhanang ideya mo. Kung mapansin niya, patay ka na. Ngumuso si Rebella, pagkatapos ay sumugod para kumuha ng ilang core. Kumunat ang noo ni Abelard at nagmamadaling sumunod sa likuran niya. Mabilis na lumipat ang grupo sa kalangitan at ibinulsa ang mga core. Samantala, dumaong si James sa pampang na may isang flash. Itinaas niya ang gintong espada sa kanyang kamay at kontentong ngumiti. Ito ay talagang isang tunay na kayamanan. Ito ay mas madaling gamitin kaysa sa Judgment Side. James. Sa sandaling iyon, sumugod si Truett at niyakap si James. Excited ang lahat na makita si James. Napangiti nang walang magawa si James at sinabing, Hey, hey. Skeleton pa rin ako ngayon. Iligtas natin ito hanggang sa magkaroon ako ng pisikal na katawan. Biglang natauhan si Truett na nakahawak sa kanya. Pagkatapos, nagmamadali siyang umatras sa takot. Nasira ba ang gininto ang katawan mo? Nang marinig ito, nagtanong din si Zitlali, totoo ba iyon? Ngumiti si James at itinaas ang kanyang kalansay na kamay, sinabing, ang isang gininto ang katawan ay walang iyakan. Gusto ko talagang makipaglaban sa isang tao sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Habang nagsasalita, itinaas ni James ang kanyang kamay, at nagpakawala siya ng isang itim na puwersa kay Rebella. Namutla ang mukha ni Rebella sa harap ng kapangyarihan ng Marcia's combat form. James, ikaw. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ang kanyang Genesis Divine Light ay agad na nawasak. Napatalsik si Rebella sa lakas at nontog sa bundok. Agad na umagos ang dugo mula sa labi niya. Nagulat ang lahat sa nakita. Wala sa kanila ang umasa na aatakihin ni James si Rebella pagkalabas mismo ng Aqua Soul. Hindi nakapag-react si Rebella para ipagtanggol ang sarili. Baka natakot siya para lumaban pa.
Itinaas ni James ang gintong espada at sinabing, hindi masama. Masisira ko ang Divine Genesis Light ng isang powerhouse sa mataas na grado ng Years 1 Daelm rank. Subukan natin ulit, Rebella. Nagmamadaling lumipad si Rebella sa tuktok ng bundok at sinabing, hindi. Kung susubukan mo ulit, lalaban ako. Bago pa matapos magsalita si Rebella, nalaslas na ni James ang gintong espada, isang mar-angle na gininto ang enerhiya ng tibak ang sumulpot sa bundok. Boom! Tumalon si Rebella sa hangin, iniiwasan ang pag-atake. Ang bundok kung saan siya ay ilang segundo ang nakalipas ay hiniwas sa kalahati at gumuho, na naging sanhi ng mga grabo na tumalon sa hangin. Mabilis na tumalon sa ere si James gamit ang higanteng espada at sinugod si Rebella. Hindi na umatras si Rebella sa pagkakataong ito. Pinaandar niya ang kanyang Divine Genesis at ipinatawag ang kanyang Genesis. Pagkatapos, nakipag-away siya kay James. Nagharap sa kawalan ng kanilang Genesis. Isang maraming kulay na liwanag at kulay abo na puwersa ang nagngangalit sa hangin, na sinisira ang paligid sa loob ng 10,000 kilometro. Si Truett at ang iba ay umatras sa isang ligtas na lugar at nagmamasid sa gulat. Si Seisha ang pinaka nagulat sa kanila. Nanlaki ang maganda niyang mga mata habang bumubulong, nasa 5th tribulation lang siya ng Years 1 Daelm rank, pero nakikipaglaban siya sa isang kalaban sa Years 1 Daelm ranks 9th tribulation upper grade. May nakikita ba ako? Nagulat din na sinabi ni Truett, naging napakalakas siya pagkatapos makuha ang balangkas na iyon. Proud na sabi ni Zitlali, he never disappoints. Bumalik sa Zephyria World, nasa Year-Akon first rank lang siya, pero pinatay niya ang Igneous na nasa 9th tribulation ng Years 1 Daelm rank. Gayunpaman, may ibang opinyon si Abelard. Napapikit siya at sinabing, masyadong mataas ang tingin mo sa kanya. Matapos maabot ang 6th tribulation ng Years 1 Daelm rank, kahit na ang pinakatalentadong cultivator ay mahihirapang labanan ang isang kalaban na may mas mataas na ranggo. Malubhang nasugatan si Rebella pagkatapos ng mahabang panahon sa hangin ng galit. Halos masira ang katawan niya. Hindi pa rin siya nakaka-recover. Bagamat siya ay isang powerhouse sa Years 1 Daelm ranks 9th tribulation upper grade, ang lakas na ginagamit niya ngayon ay nasa pinakamataas na tuktok ng Years 1 Daelm rank 7th tribulation. Lumingon si Truett at sinabing, kahit na nasa tuktok pa lang siya ng Years 1 Daelm rank 7th tribulation, nakikipaglaban pa rin siya sa isang taong may dalawang ranggo na mas mataas sa kanya. Sumama ang Seisha, na nagsasabing, hindi ito dalawang ranggo, kundi ikawalong sub-ranggo. Siya ay nasa 6th tribulation ng Years 1 Daelm rank at nasa ika-4 na sub-rank. Samantala, siya ay nasa 7th tribulation ng Years 1 Daelm rank at nasa ika-4 na sub-rank. Ang 5th tribulation na makalaban sa isang kalaban na nasa ika-8 sub-rank na mas mataas ay hindi pa naririnig. Kahit na ang demonyong iyon mula sa madilim na mundo ay maaari lamang makipaglaban sa isang tao na 4 na sub-rank na mas mataas kaysa sa kanyang sarili. Ngunit gayunpaman, pinabagsak niya ang maraming mga powerhouse. Nagkomento si Abelard, siya ay isang sakuna sa Genesis Worlds. Mukhang isa na namang malaking sakuna ang darating sa atin. Habang nag-uusap ang grupo, matindi ang laban nina James at Rob L sa kawalan. Naitulak ang dalawa palayo sa pagsabog na dulot ng paghaharap ng kanilang kapangyarihan. Hindi mabilang na mga bitek ang kumalat sa kawalan, at gumuho ang nakapalibot na mga bundok. Nanginginig ang mga lupain, at ang kalangitan ay madilim na parang araw ng katapusan. Bumagsak si Rebel sa lupa at hindi makapaniwalang tinitigan si James. Maya-maya pa, itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at iniluwa ang isang bibig ng dugo. Mabilis na inalalayan ng kabilang kamay niya ang kanyang bigat habang nakaluhod ang isang tuhod. Imposible. Ito ay kabalbalan. Kahit na ako ay malubhang nasugatan, nasa akin pa rin ang lakas ng ika-7 tribulation ng Years 1 Daelm rank. Ikaw ay 8 sub-rank na mas mahina kaysa sa akin, kaya paano mo ako natalo? Itinaas ni James ang ginintoang espada at ngumuso, nasa 7th tribulation ka lang ng Years 1 Daelm rank, pero may kayabangan ka ng isang tao sa Years 1 Daelm ranks 9th tribulation sa itaas na grado. Nasugatan ka, ngunit wala akong kumpletong katawan ngayon. Galit na tumingin si Rebel kay James.
She gritted her teeth and said, "Kahit kumpleto ang katawan mo o golden body, hindi mo ako mahahamon kapag nasa prime na ako. Wala akong kalaban sa ibaba ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulations Upper Grade." Malamig na sabi ni James, "Dati na yun. Maaari kong labanan ang isang tao sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 8th Tribulation habang nasa 5th Tribulation lang ng Years 1 Dale Rank. Isipin kung ano ang magagawa ko kung maabot ko ang ika-6 o ika-7 Tribulation ng Years 1 Dale Rank." Nanginginig si Rubella sa naisip. Natakot man lang siyang isipin dahil naranasan na rin niya ang panahon kung saan nang ibabaw si Franciscus. Si Franciscus ay isang demonyo mula sa Dark World na may napakahusay na curse magic at ang Marcy Ice combat form. Maaari niyang duminahin ang Genesis Worlds at Year-Ocon ang lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga nasa ibaba ng tuktok ng Years 1 Dale Ranks 8th Tribulation ay mga langgam lamang sa harapan niya. Kahit na ang mga powerhouse sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation ay wala sa kanya, at marami sa kanila ang pinatay niya. Ngayon, lumitaw si James. Siya ay mula rin sa madilim na mundo at mas malakas kaysa kay Franciscus sa mga tuntunin ng talento at lakas ng pakikipaglaban. Kapag naabot na niya ang 9th Tribulation ng Years 1 Dale Rank, magiging banta siya sa Genesis Worlds. Sa panahong iyon, kahit na ang mga senior powerhouse ay maaaring hindi makaharap sa kanya. Tinitigan ni James si Rubella at tinanong, "Sumuko ka na ba?" Itinaas ni Rubella ang kanyang ulo, huminga ng malalim, at sinabing, "Nakapirma na ako ng isang soul contract, at makokontrol mo na ako." "Ano ang pagkakaiba nito?" Kalmadong sagot ni James, "Syempre, may pagkakaiba. Kung kailangan kong kontrolin ka, labag ito sa iyong kalooban. Hinihiling ko sa iyo na sumuko sa akin, dahil matutukoy nito kung 6 o 7 tao ang lilipat sa ika-4 na antas ng Forlet Land." Ang kanyang mga salita ay may mga pahiwatig ng pagbabanta. Tinitigan siya ni Rubella at nagtanong, "Kung tumanggi ako, papatayin mo ba ako?" Tumango si James at sinabing, "Oo." Ang ika-4 na antas ng Forlet Land ay hindi pa natukoy na teritoryo. Ang mga nakipagsapalaran doon ay hindi na nakalabas ng buhay. Maglalakbay tayo sa isang mapanganib at hindi inaasahang lugar. Hindi ako papayag na sumama sa atin ang sinumang nagdadalawang isip. Sigaw ni Rubella, "Bakit ako? Sumuko na ba si Abelard sa iyo? Imposibleng maabot niya ang rurok ng 9th Tribulation ng Years 1 Dale Rank anytime soon. Ikaw naman, baka kayanin mo." Tumibok ang puso ni Rubella, at puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Ang ika-9 na kapigatian ng Years 1 Dale Rank. Iyan ay isang ranggo na ang hindi mabilang na mga magsasaka ay maaari lamang. Iyan ay isang ranggo na ang hindi mabilang na mga magsasaka ay maaari lamang mangarap. Paano ako matutulungan ng isang mahina lamang sa Years 1 Dale Ranks 5th Tribulation na maabot ang ganoong taas? Si Truett at ang iba ay bumaba mula sa kawalan at pagkatapos ay nagtipon sa likod ni James. Itinuro ni Zitlali si Rubella at sumigaw, "Sinubukan kaming patayin ng babaeng ito nang mahulog ka sa Aqua Soul." "Patay." Malamig na sinabi ni Truett, "Patayin mo siya. Ang pagpapanatiling buhay sa kanya ay magiging banta sa hinaharap." Matapos pakinggan ang lahat, huminga ng malalim si James at sinabing, "Ano ang masasabi ninyo, Sasha, Abelard?" Nagkatinginan ang dalawa at nagbuka ng bibig. Gayunpaman, hindi sila sigurado kung ano ang sasabihin. Tiningnan ni Rubella sina Sasha at Abelard na kinakabahan na parabang sila ay mga hukom na maaaring magpasya sa kanyang buhay o kamatayan. Kasi, sinumpa siya ni James at pumirma ng soul contract. Sa isang pag-iisip lamang, maaaring patayin siya ni James. Gayunpaman, nag-alinlangan si James tungkol dito. Biglang yumuko si Abelard kay James, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Siya ang pinakamalakas sa amin, guro. Ang pagpapanatili sa kanya sa amin ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang kapag pumasok kami sa ika-4 na antas ng Forlet Land." Tumingin si Truett kay Abelard at sinabing, "Mabait kang tao, ha? Tapos, kung mangyari ulit ang ganitong sitwasyon, mamatay na lang tayo." Biglang sinabi ni Sasha, "Pwede ko bang makipag-usap muna sa kanya, guro?" Natigilan ang lahat sa kanyang kahilingan. Tumingin sa kanya si James saglit, saka bahagyang tumango.
Sa wakas ay gamaan ang tensyon na puso ni Seisha. Naglakad siya pasulong, binuhat si Rebella mula sa lupa, at nawala sa isang iglap. Tinitigan ni Truett si James at sinabing, dapat pinatay mo na lang siya. Bakit ka nag-aaksaya ng oras? Dalawang dahilan. Lumingon si James at sinabing, una, kailangan nating pumunta sa 4th level ng Forlet Land. Ito ay isang delikado at hindi mahuhulaan na lugar. Magkakaroon tayo ng mas malaking pagkakataon na mabuhay kasama ang isang powerhouse sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Nagpalitan ng gulat na tingin ang lahat. Kinawean ni James ang kanyang kamay para pigilan siya at sinabing, kung kayang talunin ng lakas ko ang isang powerhouse sa 9th Tribulation ng Years One Dale Rank, hindi ko na kailangang gawin ito. Ngayon ko lang sinubukan si Rebella. Kahit na mayroon akong bagong skeleton, makakalaban ko lang ang isang tao sa tuktok ng mababang grado ng 8th Tribulation ng Years One Dale Rank. Kahit na mabawi ko ang aking ginintoang katawan, ang pinakamalakas na makakalaban ko ay ang taong nasa tuktok ng ikawalong kapigatian ng Years One Dale Rank. Ano ang gagawin ko kung makatagpo tayo ng isa pang kalaban sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation? Matapos marinig ito, nagpalitan ng nalilitong tingin ang grupo. 2/3. Wala sa kanila ang umasa na magkakaroon ng ganoong konsiderasyon si James. Sandaling tumahimik ang lahat. Si Rebella at Seisha ay tahimik na nakatayo sa isang tiyak na pagkasira ng ikatlong antas ng Forlet Land. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Seisha, ang yabang mo pa rin. Itinaas ni Rebella ang kanyang ulo at sinabing, hindi ako. Tinitigan siya ni Seisha, at sinabing, kung ganoon, dahil ba sa pride mo? Ang isang powerhouse sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation ay pinapahiya at kinokontrol ng isang cultivator sa 5th rank ng Years One Dale Rank. Naisip mo na ba ang tungkol dito? Sa kanyang lakas, paano mo siya maiisip na isang ordinaryong cultivator sa 5th rank ng Years One Dale Rank? Kumunot ang noo ni Rebella at nagtanong, kaya ba sobrang tapat mo sa kanya? Sagot ni Seisha, hindi naman. Noong una, ito ay dahil sa interogasyon ng kanyang kaluluwa. Pero kalaunan, unti-unti ko na siyang nakilala. Sa buong buhay ko, walang powerhouses ang naabala sa buhay at kamatayan ko sa harap ng panganib. Gayunpaman, siya, na tinatawag nating demonyo, ay nagmamalasakit sa akin. Nagpepeke man siya para makuha ang puso natin at samantalahin tayo, at least pinanindigan niya ako noong nasa panganib ako. Seisha ay tumingin kay Rebella at sinabing, matagal na akong nasa Timaeus sect. Kahit na ang cultivation base ko ay mas mababa kaysa sa iyo, nakita ko kung paano ka bumangon at naging isa sa pinakamalakas. But then I watched you fall into your current situation. Itinuro sa amin ng aming pinuno ng sekta na parusahan ang kasamaan at gantimpalaan ang mabuti. Sinabi niya na ang kabutihan ay hindi maaaring umiral kasama ng kasamaan. Gayunpaman, kapag ito ay tungkol sa kanyang interes, isasakripisyo niya ang sinuman. Isinakripisyo niya ang aking Panginoon at ngayon ay gustong isakripisyo ka. Ang pagkilos ng kabaitan ay hindi maitatago ang tunay na kasamaan sa loob niya. Ang kanyang tunay na pagkatao ay malalantad kaagad kapag ang kanyang mga interes ay nakataya. Tinitigan ni Seisha si Rebella at sinabing, you should know very well. Mula nang matanggap namin ang utos na pumasok sa Forlet Land, kami ay inabandona at nakatakdang mamatay kasama si James. Gayunpaman, umaasa ka pa ring makaligtas sa kalamidad na ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa Yakiseksyang Master at ang Saintess, na nakabisado ang Heavenly Path Power. Natahimik si Rebella. Nagpatuloy si Seisha, na nagsasabing, nai-imagine ko lang ang kawalan ng pag-asa na naramdaman mo noong inutusan kang bumalik sa Forlet Land. Tiniis mo na ang kahihiyan at nakaligtas hanggang ngayon. Kaya bakit ang tigas pa rin ng ulo mo? Kumunot ang noo ni Rebella at sinabing, ayoko nang magamit muli ng sinuman. Napabuntong hininga si Seisha, may choice ba tayo? Kahit na ikaw ay isang powerhouse sa Years One Dale Ranks 9th Ranks Upper Grade, mayroon ka bang tiwala na kontrolin ang iyong kapalaran? Muling natahimik si Rebella. Matigas na sabi ni Seisha, hindi natin makokontrol ang ating kapalaran, ngunit maaari nating piliin kung sino ang pipiliin. Kalimutan ang I-paste. Pag-usapan natin ang ating kasalukuyang Panginoon.
In terms of character and wisdom, mas magaling siya kay Zachary. Hindi rin fixed ang cultivation rank niya. Personal mong nasaksihan ang kanyang talento. Sa hinaharap, babaliktarin niya ang lahat ng nalalaman natin. Kung hindi natin pipiliin na manindigan sa kanya, marami tayong kailangang gawin upang makuha ang kanyang mabuting panig kapag naging mas malakas siya sa hinaharap. Pagkarinig nito ay lumingon si Rebella at tinitigan si Seisha. Talaga bang malaki ang tiwala mo sa kanya? Umiling si Seisha at sumagot, hindi ganap. Gayunpaman, kumpara kay Zachary, masasabi kong sulit siya sa sugal. Huminga ng malalim si Rebella at sinabing, maaaring mas malakas ako kaysa sa iyo, ngunit tiyak na mas matalino ka. Ngumiti si Seisha at sumagot, masyado kang walang muwang at hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan ng ganoon kabilis. Lumingon si Rebella, huminga ng malalim, at agad na nakaramdam ng ginhawa. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nawala sa lugar. The next moment, nasa harap na siya ni James. Lumuhod si Rebella sa isang tuhod, ibinaba ang kanyang ulo, at sinabing, handa akong tanggapin ang sugal na ito at magtiwala sa iyo. Isusuko na kita. Lumingon si James sa ginintoang palasyo sa itaas ng Aqua Soul, na nagsasabing, maraming kayamanan ang nasa loob ng gintong palasyo doon. Oras na para makakuha din kayo ng mga benepisyo. Pagkatapos magsalita, ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan at iniangat ang grupo. Pagkatapos, tinapakan niya ang Aqua Soul, dahan-daang dinala ang mga ito sa gintong palasyo. Ngayong may Nirvana Golden Skeleton na si James, madali na niyang nagagawa ang Aqua Soul sa tulong ng kanyang Historial Power at Marcy Ice Combat Form. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa harap ng gintong palasyo at laking gulat nila nang maramdaman ang makapangyarihang Genesis sa loob nito. Sabi ni James, sige. Kung nakakuha ka man o hindi ng mga dakilang kayamanan ay nakasalalay sa iyong lakas. Maghihintay ako sa labas. Saglit na nagpalitan ng tingin ang grupo. Pagkatapos, kinuha ni Truett ang unang hakbang sa hagdan. Kaagad pagkatapos, sumunod ang iba. Mabilis na humakbang pasulong. Rebella at sinabing, maghintay, mag-ingat sa mga paghihigpit. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ang pasukan ng gintong palasyo gamit ang kanyang Genesis. Sa isang malakas na putok, isang kakaibang paghihigpit ang agad na nawasak. Sunod-sunod na pumasok ang grupo sa gintong palasyo. Nang makitang tinutulungan ni Rebella ang grupo, tumanggaw si James bilang pagsang-ayon. Mukhang nakumbinsi si Rebella sa taos-pusong salita ni Seisha. At least nagsimula siyang magmalasakit sa kaligtasan ng grupo. Sa pamamagitan ng isang powerhouse sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation na tulad niya, mas mababa ang dapat ipag-alala ni James. Habang nag-iisip, umupo si James sa isang lotus position. Pagkatapos, ibinuhos niya ang kanyang zen sa espasyo ng kanyang kaluluwa. Ang Kalidom Spiritual Tree at Hemera ay nasa loob pa rin ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, si Xavion, na naging itim na kuko, ay nawala. Kahit na pagkatapos gumamit ng curse magic, hindi matukoy ni James ang kanyang lokasyon. Sinamantala ni Xavion ang pagkakataong makatakas muli matapos makitang nawasak ang ginintoang katawan ni James. Iniisip ni James kung ano ang mangyayari kay Xavion sa susunod nilang pagkikita. Pagkatapos, inilagay niya ito sa likod niya. Ang pinakamalaking inaalala niya sa ngayon ay si Lysia. Hinanap niya ang buong espasyo ng kaluluwa ngunit wala siyang makitang bakas ng babae. Huling naalala niya, sanggol pa lang si Lysia, mga 1 taong gulang, dahil hindi pa siya nakakahakbang sa liwanag na tulay. Matapos ang biglaang pangyayari, tuluyan na siyang nawala. Saan ka nagpunta, Lysia? Nagpanik si James. Nang ang mga itim na sinag ng ilaw ay sumalubong sa kanya, naglabas si Lysia ng historial power upang harangin sila. Pagkatapos noon, wala na siya. Nawala ba talaga siya? Sa desperasyon, nilubog ni James ang kanyang zen sa Years 1 Genesis Bell. Sa wakas, nakita niya ang isang maliit na bola ng liwanag na malayang dumadaloy sa loob nito. Ang maliit na bola ng liwanag na kasing laki lang ng hinlalaki ay gumagala sa Years 1 Genesis Bell. Lysia. Dapat si Lysia yun. Hanggat hindi siya nawala at nabubuhay pa, dapat may paraan para buhayin siya. Itinaas ni James ang kaliwang kamay at ibinuhos ang historial power sa kampana.
Habang dahan-daang sama-sama ang kanyang kapangyarihan sa kampana, mabilis na gumalaw at lumaki ang light ball. Gumagana ito. Excited si James. Nang lalakas na sana siya ay nanghina siya. Pakiramdam niya ay naubusan ng enerhiya ang kalahati ng kanyang kalansay. Lumipat si James sa kanyang kanang kamay at ipinasok ang kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form sa kampana. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tumigil sa paggalaw ang light ball. Kaya ang kapangyarihang pangkasaysayan lamang ang gumagana. Binawi ni James ang kanyang Zen at saka nag-set up ng time formation. Kumonsumo siya ng maraming core sa 9th Tribulation ng Years 1 Dale rank. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanim sa mabilis na bilis. Habang nasa pag-iisa, napagtanto niya na mahirap gawing historical power ang Genesis. Sa una, nakakonsumo siya ng 100 core sa Years 1 Dale ranks 9th Tribulation ngunit nakakakuha lang ng kaunting historical power. Sa wakas ay naunawaan ni James na malayo pa ang lalakarin niya sa landas ng paglilinang. Ang simpleng paglinang ng kapangyarihang pangkasaysayan ng Declon rank ay isang mahirap na gawain. Samantala, pumasok ang mga kasama ni James sa gintong palasyo. Ang bawat isa ay tila nakahanap ng kani-kanilang kayamanan at nagpusada sa kawalan upang linangin ito. Pagkalipas ng maraming taon, binuksan ni James ang kanyang mga mata sa pagbuo ng oras. Ang nakapaligid na kabundukan at lupain ay bumalik na sa kanilang orihinal na estado, at lahat ng nasira sa pakikipaglaban niya kay Rebella ay naayos na. Matapos ang mahabang taon ng paglilinang na ito, ang kanyang kapangyarihang pangkasaysayan ay umabot lamang sa 10 bahagi ng dating halaga nito. Gayunpaman, nakaakit siya ng isang heavenly tribulation. Nang maramdaman ang tribulation clouds na natipon sa itaas ng kanyang ulo, alam ni James na ito ang 6th tribulation ng kanyang Years 1 Dale rank. Hindi siya nang ahas na maging walang ingat. Mabilis niyang na-activate ang kanyang Divine Genesis Light at nag-deploy ng formation. Ang Genesis Heavenly Tribulation ay nagpakawala ng dumadagandong na kulog, at ang gininto ang kalansay ni James ay nabalot ng itim na kidlat. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay mayroon siyang hindi mabilang na Genesis spaces na mabilis na lumiliit at lumalawak. Sa tuwing tamaan siya ng kidlat, isang bagong espasyo sa Genesis ang mabubuo. Ang kanyang mga buto, na gawa sa kapangyarihan ng Mesias' combat form at historical power, ay tila immune sa mga kidlat. Ang kapigatian ay tumagal ng isang enterpok. Matapos maramdaman ni James na mayroon siyang 10,000 Genesis spaces sa kanya, nawala ang kapigatian. Sa sandaling iyon, nakaupo si James sa kawalan bilang isang gintong kalansay. Mayroon siyang libo-libong Genesis spaces. Sa isang pag-iisip lamang, ang kanyang makapangyarihang Genesis ay mabilis na pinakilos at nabuo sa isang nakakatakot na Genesis Light Orb. Itinaas ni James ang kanyang kamay at humarap. Dalawang malalakas na puwersa ang lumitaw at sumugod pasulong, na nagdulot ng isang malakas na dagandong. Nagsimulang yumanig ang lupa, at gumuho ang ilang kalapit na bundok. Ang puwersa ay nagdulot ng malalaking alon na gumulong sa madilim na tubig, na agad na lumubog sa dalampasigan. Nakakatakot na puwersa. Binuksan ni James ang kanyang mga mata, dahan-daang itinaas ang kanyang kamay, at sinabing, "So ito ang lakas ng ika-6 na kapigatian ng Years 1 Dale rank." Maaari na niyang pakilyusan ang mga kapangyarihan sa loob ng hindi mabilang na Genesis spaces at gamitin ang mga ito ayon sa gusto niya. Ito ay mas malakas kaysa sa Trescency Completer, na nawala sa kanya. Inalis ni James ang lahat ng Genesis sa loob ng mga puwang na ito at ginawang kapangyarihang pangkasaysayan. Pagkatapos, napuno niya ng kapangyarihan ang kalahati ng kanyang mga buto. Nang imulat ni James ang kanyang mga mata, napansin niyang pinagpala ang kanyang mga kasama dahil sa kanya. Mga kulog na nagbabantang tatama anumang oras. Naging madilim ang kalangitan, at ang marahas na hangin ay humampas sa lugar. Si Zitlali ang unang dumaan sa tribulation para makapasok sa Years 1 Dale ranks 3rd tribulation. Isang pambihirang tagumpay sa Years 1 Dale rank 6th tribulation. Tumayo si James at nag-hover sa kawalan. Nasa kanila ang kamatayan. Kung siya ay makikialam, ito ay magdudulot ng matinding kahihinatnan. Si Zitlali, sa kabilang banda, ay may hindi matatag na pundasyon at nangangailangan ng tulong.
Itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang quasar tribulation clouds ang lumitaw. Mabilis nitong nilamon ang tribulation cloud sa itaas ng ulo ni Zitlali. Pagkatapos, ipinadala ni James ang Years 1 Genesis Bell sa kanya, pinayagan nitong bilugan siya. Boom! Na-activate ang Heavenly Tribulation, at hindi mabilang na mga kidlat ang agad na pumaligid sa Zitlali. Ang Years 1 Genesis Bell ay naglabas ng kakaibang kulay abong liwanag at pinrotektahan siya. Kasabay nito, nahulog ang 81 quasar lightning bolts mula sa quasar tribulation cloud sa itaas ng kanyang ulo. Gayunpaman, hindi siya tinamaan ng quasar lightning. Sa halip, nilamon nila ang karamihan sa Heavenly Tribulation lightning. Nagulat si James na makontrol ng kanyang bagong balangkas ang quasar tribulation clouds ng malaya. Hindi na ito basta-basta umaatake at kayang lunukan ang kapangyarihan ng kapigatian ng ibang tao. Bukod dito, hindi ito mag-trigger ng anumang kahihinatnan. Ang quasar tribulation clouds ay naging mas nakakasilaw habang sinisipsip nila ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Nakuha rin ng Years 1 Genesis Bell ang mahinang historical power sa loob ng tribulation clouds. Sa tulong ni James, naramdaman ni Zitlali na nabawasan ng kalahati ang pasanin ng kanyang Heavenly Tribulation. Bumungad sa kanyang katawan ang nakakasilaw na puting liwanag. Biglang, 81 sa kanyang mga clone ang pumaligid kay James. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay at tinulak siya. Ang kanyang Genesis ay nabuo sa 81 nakasisilaw na pinto, na dahan-daang bumukas. Sa loob ng bawat pinto, may nakasisilaw na puting ilaw na nagbigay ng banal na aura. Natigilan si James sa nakita. Sa susunod na sandali, nawala ang 81 clone. Pagkatapos, lumabas sila sa mga pintuan at pinalibutan si James. Nagulat na tanong ni James, anong klaseng supernatural powers ito? Ang kanyang 81 clone ay agad na pinagsama sa isang tao at lumitaw sa likod ni James. Inabot niya at tinapik ang kalansay na balikat ni James na may kasamang excited na ngiti. Lumingon si James at napabulalas, hindi ko naramdaman ang posisyon at aura mo. Kung bigla kang umatake, nasugatan ako ng husto. Ngumiti ng matamis si Zitlali at sinabing, tinatawag itong origin doors. Ito ay isang kahanga-hangang supernatural power, ngunit hindi ko pa ito nakakabisado. Salamat sa pagpayag na makakuha ako ng napakagandang kayamanan, James. Tumango si James sa kanya at sinabing, it must be fate that you found it. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Dumagundong ang langit na may mga kislap ng Heavenly Tribulation lightning at paulit-ulit silang hinampas. Kinakabahang nanunood sina James at Zitlali, batid ang mga panganib ng pagdaan sa isang Heavenly Tribulation upang pumunta mula sa Years 1 Dale ranks 5th hanggang 6th Tribulation. Pareho silang nagulat nang ang Years 1 Genesis Bell ay lumipad patungo sa kanilang Heavenly Tribulation at nagbuga ng nakakasilaw na kulay abong liwanag. Tanong ni Zitlali, bakit ang Years 1 Genesis Bell? Kalmadong sagot ni James, I'm not controlling it. Marahil ay kailangan ng Lysia ang kapangyarihan ng kanilang Heavenly Tribulation. May pag-asa pa siyang magising. Itinuro ni Zitlali ang walang laman sa unahan at nagtanong, kung gayon, paano ang ibong iyon? Bakit siya pupunta sa US na may dalang Black Lotus? Napatingin si James sa direksyon na itinuro ni Zitlali dahil sa gulat. Si Xavion ay hindi pinatay ng Galit Wind at ninakaw ang kanyang Black Lotus. Kuko. Umuungal ang itim na Kuko Bird, sinusubukan mong makialam muli, James. Ngumisi si James, nagtataka ako kung paano mo naalis ang sumpa ng ganoon kabilis. So ninakaw mo ang Genesis Black Lotus ko. Ang tigas talaga ng ulo mo at wala ng pag-asa. Nakangiting sagot ni Xavion, napakadaling gamitin ng Black Lotus. Naglalaman ito ng lahat ng iyong lakas at supernatural powers. Hindi ko inaasahan iyon. Gusto mo akong patayin? Well, kailangan mong labanan ang iyong inner demon. Pagkatapos magsalita, naglabas ng kakaibang madilim na liwanag ang Black Lotus at nilamon si Xavion.